pumunta tayo kay Boss Jewel, mga kababayan. Oho, kay Boss Jewel. Oh. Can Jewel with the truth. Ayan na. Makikinig lang ho tayo. Sos Ramos, dada ka, bunganga mo. Sabi ni Nenita, tak mo. Anak ng tinapala mo. Nenita, tak mo. Pag gumawa ka, kunyari total wala namang kasensense din niya sinabi mo. Pag gumawa ka ng Google account, pwede mong palitan niya ng pangalan mo. No? Pwede mong gawin na maganda yung, hindi yung tak mo. Yung apelidong tak mo, total, ayan, wala namang kasensenso sinabi mo. Yung tak mo, ilalagay mo dyan sa apelido mo, ang pangit. Pwede mong palitan yan. Pwede mong, kagaya nung ginawa ni, sino ba yun nandito? Si Chi, ayan, papalit-palit ng pangalan niya si Chi. O, di ba? Sikmuraan kita dyan, Nenita, asan ba magandang pangalan dito? O, meron ako mga nakikita Di ba kagaya nung kay Sir Archie, Desert Destroyer, yung mga ganun. Anak ng takmomolmol. O, sige, game, Mark, ano yung tattoo mo sa kaliwang braso mo? Kaliwa, eto. Ayan. Yan lang Kidala ng kabataan ang baho. O, game! Banat! Meron po bang nasagasaan ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? Ano naman pinaggagawa mo? Alam ko, ikaw, alam natin si Boss Jewel, mga kababayan, umaaray ito. Di ba? Pati nga, umabot na nga ho yung aray nito doon sa kanyang tatay. Ako, i-shout out mo. Tas isunod mo, malditang ina mo. Malditang ina, nenitak mo. Tangna mo, neni. Sorry. Okay, tuloy. Okay, maingay, ha? Diyan lang kayo. Kasi ito, nag-preach si Boss Jewel. Meron bang mga nasagasaan daw sa ginagawa ni Boss Jewel? Alam ko siya, umiingay. Sabi nga nung tatay niya, nagpipreach din na isang beses. Bata, baka, kumbaga parang pagkakaintindi ko, parang ina-underestimate mo kami. Abulin ka ng mga lawyer namin. Tingin ko mga kababayan, yung si Bryce Hernandez, bago pa magsalita, lahat nung kanyang sasabihin, alam niya na patong-patong na kaso yung mga ikakaso sa kanya, nung mga nabanggit niya mga pangalan. Siguro, iniisip niya, wala, all out na naman Anong mangyari? Kulong ako dito, kaya makipagtulungan na lang ako. Which is, yun yung nakikita natin kay Bryce Hernandez. Pati ho, mga kababayan, yung mga sasakyan na na-produce niya, galing sa tax ng bayan, ipinagsasauli ho. Hindi kagaya nung ipinagtatanggol ni Marcoleta na mga diskaya. Ayaw pa isoli yung mga kaperahan. At si Marcoleta pa nagsasabi, nasa batas po ba natin yung isosoli yung pera para maging state witness? Oo, di ba? Kaya ako, hindi ko iniisip na si Marcoleta yung sinasabi ni Montulfo na nakatanggap ng 120 million. Hindi ako naniniwala doon talaga na si Marcoleta yun. Napapaisip ako kung si Marcoleta ba. Pero hindi ako naniniwala na si Marcoleta doon. Kayo dyan sa comment section, tingin niyo po ba si Marcoleta yung sinasabi ni Montulfo na nakatanggap ng 120 million? No, kasi yung mambabatas daw na iyon, nakatanggap ng 120 million para ipagtanggol daw yung mga diskaya doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Ping Lacson naman bilang sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman di ba? Kumbaga patas Hay! Wala. Marcoleta, naniniwala sila, ikaw daw yung tumanggap Pero in fairness naman sabi ni Montulfo, hindi daw si Marcoleta yon. Okay? Hindi daw si Marcoleta. Sabi ni Bench, uy, si Bato. Naku, hindi yan tatanggap ng pera. Alam nyo kung bakit? Aburido na yan Aburido na kung ano kahihinatnan niya doon sa ICC. Sabi ni Buggy Arellano, walang iba kundi si Marcoleta. Si Raul Vallesa, si Marcoleta yan. Wala nang iba, boss. Halatang halata si Marcoleta. Kayo may sabi niyan Hindi ako. Basta ako pinagtatanggol ko si Marcoleta.
na hindi siya yung nakatanggap. Pinagtatanggol niya lang para maging state witness yung mga diskaya. Pero 120 million, imagine niyo ho mga bossing, no? Kung totoo na natanggap na yung 120 million tapos biglang binabawi kasi nga hindi daw naipagtanggol doon sa Senate Blue Ribbon Committee, o saklap nun. Iniisip mo na nakamali-maleta na yung 120 million, siguro mga 3 maleta yon. Balita nga 1 billion ang hinihingi, sabi ni Dennis Ostonal. Oo, no? Biruin mo yung nakamaleta na 3 maleta, yung 120 million. Tapos biglang, kunin na namin ha. Babawiin namin. Hindi mo kami naipagtanggol sa Senate Blue Ribbon Committee. Saklap, iniisip mo na kung ano bibilin mo doon sa pera. Anyway, ito na po tayo kay Boss Jewel na po, mga kababayan. Angelo, solo official. Welcome po mga DDS, makinig. Ng facts. Dito, hindi kwento. Boss Jewel, banat! Meron po bang nasagasaan na mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? No one can duel with the truth. And John chapter 8 verse 32. Ay, nako. Nako, ano pala ito? Rich pala ito. Sige, pakinggan natin. Ang sabi doon, the truth shall set us all free. Meron pong mga naipakita kasi sila Bryce Hernandez na mga screenshot po, no? Sabi ni Jordan G, ginamit pa ang Biblia. Alam niyo yan si Jordan G? Naku, magpalibre ho kayo dyan kay Jordan. Bakit? Biruin niyo ho, 2017 pa kami magkasama niya si Jordan. 2017 pa ho kami magkasama. Dito sa vlog namin, no? Ano yan? Kumikita 60,000 per month yan. Dito sa vlog namin, ha? Palibre ho kayo dyan. Ako, mahilig ho magsanggupsal yan. Kapag kahusweldoan na, kasi sila yung nag-e-edit, yan, kasama yung mga Team MR. Sila ho yung nag-e-edit. Pagkasweldoan na, lako, saan nyo? Nasa ano yan? Nasa sanggupsalan ho yung mga yan. Hindi ho ako nailibre kahit isang beses niyang mga yan. Kasi nandito naman ho ako. Pag umuwi ako pa nanlilibre sa kanila. Di ba? Ewan ko bakit ganun ang buhay. Boss Joel, banat! Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Set up daw. Sige, magpaniwalaan kayo dyan sa JIL. Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control. Ay, hindi. Ito may natutunan ako dun sa dalawa kay Banat Boy, dun sa kay Mayor Vico, at kay Jake Magnus. Kasi naalala nyo ho, mga kababayan,